Alam mong pinagpala talaga kayo kung ang bench players ng team nyo ay sina Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jason Tatum, Anthony Davis at Bam Adebayo. Legit mga idol. First 5 pa rin tong mga to kahit bench players talaga sila ng Team USA kontra sa Canada. Kaya nga sinabi natin sa title na pangalawang first 5. Kasi kahit ito yung gawing first 5 talaga ng US, malakas pa rin. Kayang-kayang mag-dominate pa rin. Tila madaya pero ganun talaga. At displayed ang positional versatility dito pa lang sa unang salang nila sa court. Nakipagpalitan si Edwards ng bantay dito kay Bam at komportable lang sila sa ganyang matchup. Sa kabilang banda, si Anthony Davis ay napatapat sa superstar ng kalaban na si SGA. At ayos lang din sa US yang mas mabilis ang tinatao ni AD. Kayang-kaya niya mag-keep up na contest niyang pangato ng maganda. Ang ganda rin talaga ng nilaro ni AD this game mga idol, lalong-lalo na defensively. Mahirap tong ginagawa niya, natatapat siya kay SGA although hindi naman din to yung pinakamabilis na guard talaga sa liga, pero ganap na superstar naman to so mahirap pa rin niyang bantayan. At yung positional versatility nga nito ay on display na naman. Nakasabay muli si AD at tinapal pa nga ito. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Legit mga idol ko, kung iniisip nyo basic lang to, hindi. Team USA lang siguro ang may kayang gumawa nito Nauna, tao ni Bam ay big man, si Lyles. Tapos komportableng siya ang hahabol doon sa guard ng kalaban para may tao pa rin siya. Lahat ng mga split actions nyo ay nakontra na. Sabay si AD na noon po yung tumatapat dyan kay SGA ulit. Pag yung nasa first 5 ng Team USA na si Embiid yung sentro, medyo baka hindi pa makasabay si Embiid siguro dyan. Dito, ang pwede mo lang targetin na big man ay si Davis or Bam. So mahirap yan kasi parehas nga mga first team all defense yung dalawang to. Inatake pa rin naman ni SGA yan at tulad kanina, nagulumihanan. At si AD na yung tumatapat, siya pa ang kumuha ng board. Tapos sa kabila, open court, big man din ang tumatapat kay Tatum ngayon, pero may sapat naman siya na size para makipagbungguan dito kay Lyles. Versatile din talaga, 4 ang nilalaro ni Tatum sa Boston, dito 3 lang siya, kaya andali na naman nakascore. First quarter pa lang itong mga naipapakita natin mga idol at dito kita pa rin talaga ang positional versatility. This time sa depensa naman ni Tatum. Sentro naman ang tao niya and like we said kanina may sapat siyang size para sa banggaan. At sanay na nga rin probably yan kasi 4 nga ang nilalaro niya sa kanyang NBA team. Hindi na nila kailangan pang mag-help, kinaya na ni Tatum mag-isa. Sa sobrang lakas nga nito mga idol, tila nagiging palamuti na lang sa video natin si Anthony Edwards. Kaya nga natin gumawa ng sariling Anthony Edwards video tungkol sa game na ito Ganda rin kasi nung nilaro niya. Ganyan katindi itong second unit ng Team USA. Yung bumida talaga sa scoring nila hindi natin nababanggit gaano. Pero heto, nakipagpalitan muli siya ng tao at big man ang tinatapatan niya ngayon. Samantalang patuloy pa rin ang Canada sa pag-target ng mga bigs ng USA. This time si Bam naman ngayon kay Nembhard. Legit, si AD para sa akin ang best defensive player ng NBA in terms of versatility nga yung overall talaga at si Bam hindi nalalayo doon. Single coverage lang to pero yakang-yaka. At ang simple ng basketball tamang tanggap lang si Edwards dyan ng bola, walang nagsiscreen, sabay peke lang. Yun lang ang ginawa niya, sabay casual pull-up, basic na basic. May Edwards ka na nga doon na kayang umiscore anytime, sabay may Tatum ka pa, na basically ganun lang din. Lalo pa ngayon na smaller Jamal Murray ang tao niya. Kanina nga kinakaya-kaya niya yung big man, ngayon naman guard lang. So mas madali ito sa kanya.
Though hindi ito yung masyadong 3-point shooting lineup mga idol, yung first 5 yon matig. Kaya tignan nyo, kinuyog si JT rito sa kanyang pag-drive. And si AD hindi rin po nakatulong dyan kasi nakatapak din siya ngayon sa painted area. Ang sikip na, mabuti na lang at may Haliburton ka na hindi lang din basta shooter no, kundi one of the best floor generals ng liga ngayon. Nag-drive nga siya rito at facing nga doon sa kanan, may Tatum siya na mapapasahan. Tapos pwede rin si AD kung hindi lang hinaharangan ni Powell. Ang alanganin na nga rito kay Bam pero nagawa pa rin niyang i-drop yan ng maganda. Kung hindi mo pa alam yung salitang kanina pa natin nababanggit, ang salitang versatility nga ay defined as ability to adapt or be adapted to any different functions or activities. And yung second 5 nga ng US kontra Canada ay ganun. Sobrang mga versatile players, lalong-lalo na po sa depensa. Marami silang functions na pwedeng gampanin. On the ball man yan, helper, or kung ano pa. Versatile talaga. Ganda nga ng pagkakabuhat din ni AD sa depensa nitong second lineup mga idol at importante to sa USA going forward. Wala pang KD to so baka lumakas palalo yung first 5 tapos kailangan pa i-deal ng mga kalaban nila itong second 5 na ito na masasabi mong just as talented lang din doon sa mga nauna. Grabehan din talaga. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. Ubusin nyo na mga idol, large na lang po ang natitira. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayong mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.